Magandang umaga sa inyong lahat. Narito na naman tayo upang ah, pag-aralan ang tungkol sa iba't ibang mga kahalagahan sa pagmamaneho ng sasakyan. So, kahapon meron akong isusong dala na forward. Ang isusong ito ay dala ko pagkatapos na nakarating kami sa Mabalacan, ay nawalan siya ng clutch. Tapakan ko yung clutch ay wala na, at sabi nung aking mga pahinante ay iparada na namin, pero hindi ako na umasa doon sa kanilang sinabi na yun, kundi sabi ko may paraan pa para gawin natin. Ito ay magandang aral para doon sa mga nagpapatuloy na makaalam tungkol sa pagmamaneho. Alam po ninyo, lahat ng mga pagmamaneho sa sasakyan, lalo't lalo na pagka na ikaw ay naroon sa bingit ng, kumbaga sa alanganin. Siyempre kapag nawalan ka ng clutch, automatic yan, hindi mo na basta-basta mapapatakbo yung sasakyan. Kaya meron akong technique na ibibigay bilang tip sa mga nakakaranas ng ganito. Ang unang napakahalaga kapag nawalan kayo ng clutch ay ang gagawin ninyo, una, kailangan dumistansya ka dun sa mga sasakyang nasa unahan mo. Bakit kailangan dumistansya ka? Magkaroon ka ng distansya. Kasi once na yung walang clutch ay pinatakbo mo, so may tendency masagi mo sila o mabangga mo sila. Ngayon, sa kadahilan ng ang sasakyan ay walang clutch, problema yon. Kasi kaya naman nawawala ng clutch yan, merong mga iba't ibang kadahilanan. Tandaan natin na once na nawala ng clutch ang isang sasakyan, lalo yon forward na malaki, nawalan siya ng clutch, pagtapak ko wala na siyang clutch, hindi ko na mabunot yung cambio. So once na nawalan ng clutch ang isang sasakyan, tandaan natin merong mga dahilan. Unang mga dahilan yan na dapat ninyong tingnan ay yung brake fluid niya, clutch fluid niya, yung sa clutch fluid. Check nyo yung clutch fluid ninyo, yung reservoir na lagayan ng fluid, baka ubos na. Ngayon, yun namang dala ko kahapon, chinek ko, wala yun, hindi siya walang fluid, kundi may fluid siya. Ayos, puno yung fluid niya. Chinek ko bago akong bumiyahe. Ang pinakamabigat dyan, yung puslit ang kanyang clutch booster. Yan. Pag sinilit mo sa ilalim ng sasakyan, meron kang makikitang tagas ng fluid. So, ibig sabihin, nanggaling yung tagas ng fluid na yon dun sa clutch booster. Ang clutch booster niya na yon, maaaring sira na, kaya inabutan ng sira, so pumuslit na yung fluid, wala na. So sa madalit salita, hindi mo na mapapatakbo yung sasakyan. Ngayon, doon, iyon ang mga kadahilanan kung bakit nawawalan ng clutch. At pag wala ng clutch, eto na, dito ka na mamumroblema. Anong gagawin mo? So bilang isang driver, kasi gusto kong malaman ninyo ito dahil ito ay mahalaga. Bilang isang driver, kailangan alam mo ang mga trouble na ito. Kasi experience namin yan, lang kami, 4 yung sakay kong pahinante, ako ang driver. So sabi nung mga opinion nung mga ibang driver, kasi pabiyahe kami ng Tarlac, sabi nung ibang kasama kong
pahinante, tigil na natin kuya, wag na natin ituloy. Pero dahil alam ko yung procedure na dapat kong gawin, kaya bilang isang driver, gagawin ko ang lahat ng bagay para wag ma-wrecker yung sasakyan. Alam mo ang ginawa ko, unang step, patayin mo yung sasakyan. Pagkatapos noon ay ikambyo mo ng segunda. Pagkambyo mo ng segunda, hindi mo na mabubunot yon, hindi mo na malilipat yon. Kaya yun na lang ang takbo na posibilidad mong itakbo. Ngayon, sinabi ko nung una na habang tumatakbo ka ay may distansya ka. Hindi po pwedeng tumakbo ka doon na tututok ka. Ngayon, sisipin ninyo kung paano ba paano sir kung tawag dito traffic. So, kasi yun tuloy-tuloy ng tatakbo yun hindi mo na mapipigil yun. Kaya kapag ay traffic, susuruin mo yung mga nasa unahan mo pagka hindi ka marunong at hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. So kapag ikaw ay may distansya, automatic at nakita mong traffic, ang gagawin mo, papatayin mo yung makina. Yun ang isang technique ng isang driver. Patayin mo kaagad yung makina para ka huminto. Huwag mong gagawin ito na walang ignition switch o kaya sira yung ignition switch mo. Diyan ka mabibigo. Hindi mo magagamit yung technique nito. Ngayon, pagkatapos mong patayin, makakahinto ka na. Kaya sabi ko sa inyo, napakalaking bagay kapag kasira ang clutch mo, may distansya ka. Pangatlo, na dapat mong gawin. Okay, kung halimbawa naman, malayo na sila, ikaw na lang ang naiiwan. Siyempre, baka punahin ka ng mga traffic enforcement o kaya sitahin ka. So, ikaw na lang ang kwan at hindi naman traffic. Malayo pa yung uuwian mo. Ang gawin mo, ipasok mo muna, patay yung makina, pasok mo muna sa tersera at saka mo i-start. Tatakbo yan, kaya yung distansya pa rin, napakahalaga. Pagtakbo niyan, tuloy-tuloy na yan. Ang pagpatay at pagpigil mo na lamang dyan ay yung pagpatay ng iyong sasakyan ng makina. Hindi mo naman po pwedeng hugutin yon. Hindi mo po pwedeng tapakan ng preno niyan dahil pagka tinapakan mo preno niyan para kang kabayo na tumatalon-talon. Tsaka malaking problema yan. Kaya yun ang isa sa pinakamahalagang technique na dapat ninyong malaman bilang isang driver. So, yung aking video nito, ito ay isang mahalagang technique na dapat na malaman ng isang driver. Siya nga pala, hanggang dito na lamang ang aking video. At siya nga pala aking pinasasalamatan ng YouTube dahil matagal akong hindi nakapag video, hindi ako naka-download ng mga video ko tungkol dito sa mga driver. Ipagpamanhin din ninyo lalo yung mga nag-subscribe at saka mga mga followers ko na nanonood sa Diosdado Makapi video ko dito sa YouTube. So baybayan ninyo at ini-encourage ako ni YouTube na ipagpatuloy yung lahat ng mga bagay na nalalaman ko tungkol sa pagmamaneho na aking ida-download at para mapanood ninyo at makapulot kayo ng mga kaalaman tungkol sa pagmamaneho. So, salamat sa lahat ng mga followers at sa lahat ng mga nanonood ng bidyong ito. Sana sa maikling bagay na aking naibahagi ay maging kapaki-pakinabang sa inyo. Salamat sa mga kapwa ko driver, bus driver, jeepney driver, truck driver at lahat ng mga
driver na mga kasamahan ko. So baybayan nyo lamang ang lahat ng mga ida-download kong video, at kung madalang man ay pagpaumanhin ninyo dahil napakarami ko kasing ngayon ay inaasikaso. Kaya pagpalain tayo ng Diyos at maraming salamat sa mga nanonood ng bidyong ito. Purihin ng Diyos at salamat sa lahat ng mga viewers ko.